Big surprise from me too much, so much, very much ค่ะ ล่าสุด MJ All Star ได้มีการประกาศผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งคนนั่นก็คือ Gezini Miss Universe Philippines 2019 เธอฉันเซอร์ไพรส์มากฉันไม่คิดว่าชีจะมาและฉันไม่ได้ยินข่าวอะไรมาก่อนเลยอ่ะชีนะเป็นคนที่ก็ได้ประกวดหลังจากปีแคทริโอนาเธอประกวดปีเดียวกับฟ้าใสที่ตุนสีได้มงอ่ะจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้แค่ท็อป 20 ก็จริงในการประกวดนางงามจักรวาลแต่แฟนนางงามไทยชอบมากเพราะว่าชีมีความลุคเอ็กโซติกและบางมุมเขาบอกว่าชีจะคล้ายๆชลิตาสวนเสน่ห์แต่ปีนั้นไม่รู้ว่าอาจจะได้มงมาปีที่แล้วหรือเปล่าของฟิลิปปินส์เลยทำให้ชีอยู่ท็อป 20เหลือแต่มีข้อผิดพลาดอะไรไม่รู้แต่หลังจากจบการประกวดแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจแฟนนางงามแล้วอยู่ดีๆอ่ะชีประกาศว่าชีคัมแบ็กในการประกวด MJ All Star ฉันบอกเลยว่าแบบนี่คือตัวแม่นี่คือตัวหินนี่คือตัวมารดาของฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งซึ่งบอกเลยฟิลิปปินส์ส่งมาหนักๆไปเลยเธอ Miss International Queen Miss Universe Philippines เธอหรือฟิลิปปินส์จะเอามงกลับวะ Philippines you back to crown again in MJ All Star and MGI จะบอกว่าแบบโอ้โหฉันอึ้งฉันบอกมากๆเลยฉันบอกฉันลิ้นเป็นพันฉันง่วงไปหมดเลยคือตอนแรกเปิดตัวมาโอเคมีเขาเรียกว่า Miss International Queen แล้วมี Miss Grand แล้วฉันก็รอ Miss Universe กันบ้างไหมนะพอประกาศมาปั้งมีฉันโอ้โหสนุกละ MJ All Star แล้วเธอรู้ไหมบอสนวัตเขาได้มีการทิ้งท้ายด้วยนะมันว่าหลังจากประกวด Miss Grand Thailand จะมีตัวแม่เปิดตัวอีกSo inyong napanood at narinig mga kapolitika itong naging reaksyon at naging opinion ng isang Thai vlogger dito sa pagdeklara or announcement ng Miss Grand International page na sasali itong ating kababayan beauty queen na si Gezini Ganados dito sa first edition ng MGI All-Star for the year 2026. So nagimbal at talagang nanggulat at talagang napakarami po ang nasorpresa dito sa deklarasyon na si Gezini Ganados ay all out na para dito sa MGI All-Star. So pinag-usapan siya ng mga Latinos doon sa ating previous na commentary and ngayon naman ay even yung mga Thai ay pinag-usapan rin itong si Gezini Ganados at humanga sila sa angking ganda ni Gezini. So at inyo rin pong napanood yung naging reaksyon ni Nawat doon sa ating naunang video na nagagandahan rin daw siya dito kay Gezini. At in fact, ang sabi ng ating mga netizen ngayon dito sa mundo ng social media ay early favorite daw itong si Gezini dito sa gaganapin na MGI All-Star. So nasa almost 200,000 na po yung nag-react doon sa kanyang photo post ng Miss Grand International sa kanilang social media page. So nagka-count pa po yung mga nag-react doon and almost 200,000 na nung nakita ko kanina lang. Pero I believe na kayang-kaya nating paingayin ang MGI All-Star ni Nawat pag nagsimula na ito sa mga susunod na buwan dahil ang mga Pinoy ay talagang grabe ang pagkahumaling dito sa mundo ng beauty pageant. So very positive ang naging reaksyon ni Nawat dito sa announcement na si Gezini Ganados ay sasali dito sa kanyang beauty contest na kung tawagin ay MGI All-Stars First Edition. So yun mga kapolitika ang pinaka-latest na update. So early favorite ngayon si Gezini at talk of the town matapos ang announcement doon na siya ay sasali. At mula dito sa MGI ay dito naman po tayo sa Miss Universe dahil meron pong update doon sa pagbisita ni Fatima Bush sa Harvard na kung saan ay na-real talk siya ng isang estudyante sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya na bakit kung hindi siya ang pinili ng mga hurado na manalo doon sa Miss Universe 2025, how come na siya yung kinurunahan sa nasabing beauty pageant. So ang sabi ni Fatima ay hard work daw yung kanyang sekreto kung bakit siya yung nanalo. So ang sabi ng ating mga netizen ay hindi niya nasagot yung question kung bakit hindi siya pinili ng mga judge pero yung ending is siya yung nanalo doon sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So narito mga kapolitika yung pinaka-latest na update na hindi daw pala imbitado sa Harvard itong si Fatima Bush. So post po ito ng Sashes and Scripts official. Harvard University did not invite Fatima Bush. According to a reel posted by Critical Beauty, Fatima Bush is not the first Miss Universe winner to speak at Harvard University. That distinction is awarded to Miss Universe 1998 Wendy Fitzwilliam, who was a law student by the time she won.
Not only that, Fatima wasn't even invited by Harvard University itself, but by Mexican Students Association. But wait, there's more. She's not even the second Miss Universe winner to speak at Harvard, because that would be Miss Universe 1999 Puli Quilogovi of Botswana. See photos on third slide, and Puli is also the first Miss Universe winner to work with Harvard on HIV/AIDS pandemic. Pageant pages that have made pronouncements of her being the first should have fact-checked before making such claims. So far, the efforts of the current Miss Universe organization to rehabilitate Fatima's image isn't going well. It's such a waste that her Ferragamo outfit couldn't save her image at all. So yun mga kapolitika, dahil nga ang purpose daw pala ng pag-speak ni Fatima doon sa Harvard ay para pabanguhin at bihisan yung imahe ni Fatima na nababalot ng issue at kontrobersiya doon sa Miss Universe 2025. So kakaiba kasi yung moment noon ng mga Miss Universe nung nanalo yung mga 1990s, early 2000, dahil mga kapolitika yung pag-rise ng social media. So ngayon is madali na lang i-pollute yung isipan ng mga tao pag ikaw ay hindi maganda yung record mo or hindi maganda yung imahe ng pagkapanalo mo, ay uulit-ulitin yan dito sa mundo ng social media, na kung saan ay pwedeng mag-voice out yung mga tao ng kailang nararamdaman, ng kailang impression. Okay, most especially dito kay Fatima Bush. So hindi basta-basta makakalimutan ng mga tao. So iba kasi ang generation doon na walang ibang platform na makapag-voice out yung mga tao, yung mga simpleng tao, mga supporters ng kanilang sentimiento dito sa nangyari sa Miss Universe, unlike ngayon na meron ng social media. So hindi talaga basta-basta na mapapabango ng ganun-ganun lang ang image ni Fatima Bush, most especially na laganap na ang social media platform. Okay, so yun mga kapolitika ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion. So mga kapolitika, yun po ang mga pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong mag-reaksyon dito sa sinasabi ng mga netizen na early favorite daw itong si Gazini Ganados, Ninawat at even ng mga Thai vloggers? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Guwapa lagi te. may kwento ako. Si Ate Angel na pagkamalan kanina. Isa sa mga judges. Sa airport pa lang ang dami ng picture sa kanya. Tapos ano pa yun ate? Hi Kim, hi Mar. Ano pa yun ate? Oo, tapos kanina din. Pinagkamalan siyang candidate ng binibini. Date ko. Dapat sinabi mo Pasig. Ginagawa mo na lang Cubao. Oo mo. Though mahirap siya kasi for a year, I will be based in Vietnam. Tapos if I have event in the Philippines, then that's the only time that I could go home. Yeah, and sadly, I will not be able to go to Myanmar. Yeah, because I'm still here in the Philippines. I have an event here. I have a job. No, never seen her today yet. Pero mamaya, we'll see. Ay, si Ate Emma. Mag-hype na. Bonjour! Chelsea. Yes! Ano nangyari? Ilang araw ka hindi ka nakaligo, Chelsea?
Aras. Ate, may nagkakamalan nga siya ditong artista. Nasa airport pa lang, may nagpapapicture sa kanya. Ate, paano? Naka-jacket siya, naka-mask siya, naka-cup siya, naka-sunglasses. As in, pinagkaguluhan siya kanina sa airport, no joke. May nagpapapicture sa kanya. Baka naman, Miss Angel. Umaga ba dyan? Ha? Umaga dyan? Oo. 11:07 a.m. Ilang, ano din, oras? 7 hours. 7 hours. 6 ngayon eh, dito sa Pinas. Nasa Pinas ako. Hanggang kailan ka dyan? Balik din. Ay, ano, balikan lang, parang ganun. Ganun na nga. Tapos nilalagnat ako ngayon, ate. Di halata. Napagod siguro. Tsaka kakaano ko lang eh. Vaccine. Pa-hospital ako, vaccine. Vaccine? Anong vaccine? Flu? Yung para sa anti-cervix cancer. Okay. Parang kailangan talaga ata yun. Rest. Ang bigat dito sobra. Wala naman ako choice. Dito tayo sa trabaho. Kamusta dyan? When ka uwi? Ano, next week. Enjoy there. Si Jusa ang host here. Magkausap kami nung nakaraan, hinahanap ka nga namin. Tapos sabi ko, parang na-block ko na si Chelsea kasi mas love daw niya si Belle kesa sa akin. So, ang Excited. usapan na namin ni Josa, aagawin na lang namin si Muham at ipapamigay sa iba. Ate, napakagaling mong kupid ah. Grabe, alam mo ba, kilig na kilig ako kay Nakakaloka sila. Hihi at saka Anita. Hihi tawag ko siya. Oo nga, nakikita ko sa mga Ate, no joke, Ano daw? kilig ako talaga. Tsaka si Anita, yung kilig niya, totoo yun. At saka Hindi nung yung arte nung lang. partner ko pa lang sila, magkausap kami ni Anita, magka-chat kami. Tapos si Gigi din, sinasabihan ko. Sabi ko, you Gigi, be a good girl because Anita is a nice person. Don't hurt her, sabi ko sa kanya. Baby girl pa naman ni Ate Angel yun. Si Anita. Diba? Bait-bait na tao. Tapos natuwa naman din ako kasi nakita ko yung surprise ni Gigi nung Valentine's. Nanonood ako ng live nila. Effort. Kinikilig ako. Kahit nga si Anita, yung kilig niya, kilig na yun eh. Diba? Oo, hindi mo yun mafi-fake. Yung kilig na gano'n, yung tawa. Sir Leo! Ay, kasi mo naman! Ano ba yan? Kaloka to? Nasa Pinas ako, pero uwi ko. Ayan. Oy, kita-kits ulit. Kailan ka Our fairy babalik? godfather. Thank you so much. Di ba, kasama ko naman namin dito. Kasama sa show mo yung gown. Gown ang ganda, lalo na yung headdress. Nalagyan siya ng Yung gown mo. headdress. Oo, tas may headdress. Oo. Ganda. Di ba, ando ka naman kasi yung dragon gumagalaw siya. Pili ko yun yung bata na pinadala mo. Yung bata sa apartment. Ano ganap mo ngayon? Ano kayo? Tour? Tour na kasi pauwi na rin naman kami next week. Sinipot kami dito. Oo. Bakit malamig? Malamig. Malamig. Okay, mag-change kasi ng weather. Spring fever, spring flu. Yeah, pag tinanong kami, bakit may sipon ka? It's spring fever. Diba? Siya. Social! Sipod lang sa amin yun. Iba talaga Sa inyo, kung ano? nasa Paris. Sa inyo, pag sa probinsya, stipunan. Nakakaloka. Bigat talaga ng braso ko. Ano lang. Saka di ba pag nagpag ganyan,